Magandang araw ho sa inyo. Itago nyo na lang ako sa alias na Bea. 40 years old at pamilyadong tao na sa kasalukuyan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Ilang dekada na ang nakakalipas. Nagsimula ang lahat ng ito taong 1997. Noong mga panahong 12 anyos pa lamang ako. Sa pagkakaalala ko, kabuwanan nyo ng Setyembre. Biyernes ng gabi. Nagkataong mag-isa lang ako sa bahay ng gabing iyon dahil may mahalagang pinuntahan ang mga magulang ko. Wala rin naman akong kapatid kaya wala akong kasama. Hindi naman ako matatakotin dahil hindi naman yun ang unang beses na iniwan ako ni nanay at tatay mag-isa sa bahay. Siya nga pala, nakitara po kami sa may Pangasinan. Sa may bandang Dagupan. Pagpatuloy na po natin ang kwento. Nang nasa sala ako ng gabing yun, nakahiga ako sa mahaba naming sofa. Tahimik na nakikinig ng drama sa radyo. Katatapos ko lang kasi noon na maghapunan. Nasa ganoon akong kalagayan nang bigla akong nakarinig ng pagkalampag. Noong una ay binaliwala ko lamang ang bagay na iyon. Sa isip ko, baka daga lang o hindi kaya ay pusa. O baka kung anong hayop lang ang may kagagawa noon. Narinig ko pa nga na umalulong yung alaga naming aso. Si Don yun. Ngunit hinayaan ko na lang. Maya-maya, napahikab naman ako nang makaramdam ako ng antok. Pasado 9:00 na rin kasi ng mga sandali na iyon. Napatagilid pa ako ng pagkakahiga sa may sopa. Akmang pipikit na sana ako. Ngunit, umihip bigla ang isang malamig na hangin. Malakas yun na hangin na sapat upang magsitayuan ang mga balahibo ko. Sa hindi malamang dahilan, bigla akong kinilabutan. Agad akong napabangon at napasulyap sa mga bintana at pintuan ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ko nang makita na nakasara naman pala ang mga ito. Nagtaka naman ako kung saan nagmula ang malamig na hangin na naramdaman ko. Tuluyan na akong napatayo noon. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin tumitigil si Don. Nag-iingay pa rin siya sa labas. Kundi umaalulong tumatahol ito tapos nagkakakawag sa kanyang lugar. Kakaiba nga yung dating sa akin ng alulong niya. Para bang nagbibigay siya ng babala sa akin. Matagal na kasi naming aso yon at parang kabisado ko na ang lahat ng kilos noon. Maya-maya pa, muli na naman akong nakarinig ng pagkalampag. Hindi na ako noon nakatiis pa at dala ng kuryosidad ay sinundan ko kung saan nanggaling ang ingay na iyon. Napasilip pa nga ako sa kusina dahil sa isipin na baka pinakailaman na naman ng mga pusa ang ulam namin sa mesa. Ngunit wala naman akong naabutan na pusa nung magpunta ko roon. Nang babalik na sana ako doon sa may sala, nakarinig naman ako ng mga yapak na nanggaling sa kabilang kwarto. Doon sa may kaharap ng kusina namin. Yun ang kwarto ni lola ko. Sunod-sunod akong napalunok noon bago ako naglakad palapit sa kwarto ni lola. Nang pihitin ko ang doorknob, bumungad sa akin ang madilim na paligid kaya kinapa ko ang switch ng ilaw sa may dingding. Nagtagumpay naman akong pailawin ang buong silid. Inikot ko pa ang paningin ko sa kabuuan ng silid hanggang sa maago ng atensyon ko si lola na nakangiting nakatingin sa akin. Nakaupo ito sa luma niyang rocking chair at bahagya niya pa iyong pinapagalaw na tila ba pinaglalaruan niya iyon. Maya-maya pa, napatayo si lola sa tabi ng rocking chair niya. Nagulat ako nang kusa yung gumalaw. Labis akong kinilabutan. Lalo pa nang mas bumilis ang pag-uumba-umba ng rocking chair. Napako ako sa aking kinatatayuan ni hindi ko magawang makapagsalita na tila ba naputulan ako ng dila. Apo, bakit tila namumutla ka? Mukhang hindi ka pa yata sanay na kusang gumagalaw itong rocking chair ko. Usal ni lola bago ito muling bumalik sa pagkakaupo. Bea, halika rito iha. Lumapit ka kay lola.
Halika na apo. Muupo ka dito sa kandungan ko at maglaro tayo ng baraha. Dugdugong pa niya habang nakabukas ang kanyang mga braso na tila ba hinihintay ang yakap ko. Doon ako tuluyang kinilabutan. Ramdam ko ang panginginig at panlalamig ng katawan ko. Hindi ko mapigilang mangatog sa sobrang takot habang nakatitig sa lola ko. Ramdam ko na mas lalong lumamig ang ihip ng hangin. Gusto kong tumakbo at sumigaw, ngunit parang may bagay na pumipigil sa akin. Hindi ko maiwasang mapaiyak sa sobrang takot, lalo na sa isiping 6 na taonang patay ang lola ko. Namatay siya dahil sa inatake siya sa puso, kaya hindi ko lubos maisip kung bakit siya nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Sa sobrang panginginig at takot na naramdaman ko, sa mga sandaling yun ay kusang sumuko ang katawan ko. Napaupo na lamang ako sa sahig. Iyak ako ng iyak habang yakap-yakap ang sarili ko. Takot na takot ako. Nasa ganoon akong sitwasyon nang biglang dumating sila nanay at tatay. Kung hindi pa nila ako pinuntahan sa kusina at kinalabit, ay hindi pa ako makakabalik sa tamang wisyo. Napasigaw pa nga ako nang hawakan ako ni tatay sa balikat. Nang muli akong mapasulap sa rocking chair, wala na roon si lola. Napaiyak na lang ako noon at kinuwento sa kanila ang mga nangyari. Nay! Nay! Nakita ko po si lola. Nagpakita sa akin si lola. Nagkatinginan pa sina nanay at tatay. Sa kanila ko sinabihan na magsindi ng kandila. Doon ko lang dinalaman na ika-7th death anniversary na pala ni lola ng araw na iyon at marahil nagpakita nga ito sa akin upang ipaalala sa akin ang tungkol sa araw na iyon. At kaya pala umalis si nanay at tatay noon ay dahil nagpunta sila sa puntod ni lola. Doon ko na napagtanto. Ang sabi rin nila, baka kaya raw nagpakita rin sa akin si lola ay marahil nasasabik na siya sa mga yakap ko. Baka namimiss na ako. Noong nabubuhay kasi ang lola, ay sobrang mapagmahal at maalaga niya sa akin, lalo na at nag-iisa lang niya akong apo. Ang lumang rocking chair na nasa silid ni lola ay ang tanging naiwan niyang alaala sa amin. Noong nabubuhay pa si lola ay paborito niya talagang upuan ang kanyang rocking chair, lalo na kapag naglalaro siya ng kanyang mga baraha. Hindi yun ang una at huling beses na nagpakita at nagparamdam si lola sa akin. Dahil naulit pa yun ng maraming beses, lalo na sa tuwing sasapit ang death anniversary niya. At ang hindi ko makakalimutan sa mga yon ay eto. Nagtatrabaho na ako nito. Mula kasi nung mga panahon na iyon, pinipilit ko talagang makasama kapag death anniversary ni lola. Sumasama ako sa nanay at tatay ko. Pero dahil nagtatrabaho nga ako nito, tapos kahahay ko pa lang po sa kumpanya, hindi po ako nakapag-leave. Nagpaalam naman ako sa bisor ko noon, sa boss ko, pero hindi sila pumayag. Kasi noong mga time na yon, nasa peak season kami. Naintindihan ko naman kasi medyo hectic yung schedule namin noon. Ang pangako nga nila sa akin, sa mga susunod na araw pwede raw ako mag-double off. Sabi ko nun sa lola ko, sa isip ko, sa mga panalangin ko, babawi na lang ako sa kanya. Ang kaso mukhang hindi yun nagustuhan ni lola. 11:00 po ng gabi nung araw na iyon. Naglalakad ako nito pauwi sa may boarding house ko. Siya nga pala nasa Manila po ako nito nagtatrabaho. Madilim ang paligid. Kalye kasi ito. Tapos konti na lang din ang mga tao. Nang maya-maya, may sumitsit sa akin. At paglingon ko sa aking likuran, nakakita ako ng isang lalaki. Parang lasing, parang adik. Pabilis ito ng pabilis ng paglalakad papunta sa akin na ikinatakot ko naman. Ako talaga ang pakay niya. Medyo malapit na ako noon sa boarding house ko. Kaya tumakbo na ako ng mabilis pero naabutan ako nito. Pero alam niyo ba, nang maabutan ako ng lalaki,
bigla ako nitong binitawan, tapos sumigaw, tapos tumakbo papalayo. At pagharap ko doon sa aking likuran, mapapasigaw na sana ako pero pinigilan ko ang sarili ko dahil si Lola yon. Ang kaluluwa ni Lola. Mag-iingat ka. Maraming masasamang loob dito sa Maynila. Mahal na mahal kita, apo. Galit na galit si Lola noon. Yung mga tingin niya sa akin, yung para bang pinapagalitan niya ako. Pero sa kabila noon, para bang ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya at pagbabantay niya sa akin, ang pag-aalaga. Pag uwi ko sa bahay, iyak ako ng iyak. Tinawag ko agad sa mga magulang ko ang nangyari. Sinabi ko rin sa kumpanya ko yung nangyari sa aking insidente. Nag-file po ako ng police report. At mula nun, hindi na po ako nagpapagabi sa gabi. Wala nang nagawa ang company namin na magpa-OT. Kasi nangyari na nga sa akin yun eh. Tapos ang isa pa sa pinilit kong gawing taon-taon, makasama sa death anniversary ng lola ko. Kung umuwi lang talaga ako doon kay Lola, hindi mangyayari sa akin ang bagay na yun. At kung hindi rin dahil kay Lola, malaki ang pag-asa na may nangyari ng masama sa bida nyo. Yun na po ang huling beses na nagpakita sa akin si Lola. Hindi ko na rin siya naramdaman. Sa panaginip ko na lang siya nakikita pa minsan. Ang nakakatawa nga minsan kapag namimiss ko ang Lola, hinihiling ko na sana magpakita siya. Lola, kung nasaan ka man po, miss na kita. Bantayan mo lagi yung mga apo mo sa tuhod. Ang kukulit kasi ng mga to eh. I love you, La. I miss you po.